Magandang umaga po mga kapatid. Katulad po ng laging sinasabi ni Pastor Dante, need to the bones every time natatayo kami rito. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, kami po ay magpapahayag sa inyo ng mensahe mula sa Diyos. Nung nakaraang Sunday po, tinalakay natin yung blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. At ang sabi nga po doon yung blessed, magsisimula muna tayo. I-recap lang natin na po. Yung blessed po, ibig sabihin yan, markarios o mapalad o masaya. Ibig sabihin ito ay kasiyahang hindi nawawala anuman ang mga pangyayari at kalagayan sa ating buhay. Dumaan man tayo sa mga kapigatian, mga kalungkutan, pasakit, pagkalugi, at pagdadalamhati, nandun po, hindi nawawala. Nakita niyo po, pagiging blessed. Yan po ang meaning ng salitang blessed. At ito po, hinahanap ng maraming tao ngayon to be blessed. Amen? Ang problema, hinahanap nila ito, yung kasiyahan na ito, sa mga bagay na nandito sa mundo. Hinahanap nila ito sa pera, posisyon, kapangyarihan, katanyagan, at mga material na bagay. Ngayon po, ating pong tatalakayin ang pangalawang beatitude. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Mapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat aalibin sila ng Diyos. Sinasabi na ang pagsulong tungo sa kasiyahan ay nagsisimula sa kalungkutan galing sa Diyos, godly sorrow po, na nasa puso ng isang tao dahil sa kasalanan. Ang kasalanan ang nagnanakaw sa atin ng kasiyahan dahil ito po yung ginagawa ng kalaban para nakawin yung dapat na nasa atin. Nang sinabing, blessed are those who mourn, ito po ay tinatawag na paradox o a contradictory statement or a statement which is difficult to believe. Kasi, di ba po, ang blessed, masaya. Parang sinasabi dito, happy are the sad. Blessed are those who mourn. So, parang sa sanlibutan, sa mundo, parang iisipin mo, how can you be happy when you are sad? Paano kaya? I-illustrate mo nga sa mukha mo, paano mo mapapakita yung you are happy when you are sad? Ang hirap, di po ba? Kaya para sa sanlibutan, sa mundo po, ito po ay nakakatawa. Tingnan niyo po nakakatawa po ito para sa kanila. Alam naman po natin, sino sa palagay nyo ang taong nais magdalamhati sa mundong ito? Ang culture natin, ang gusto laging entertainment. Ang hinahanap ng mga tao ay puro paglilibang, kaaliwan at kasayahan. Madalas ang buhay ay ginugugol sa pag-iwas sa lungkot at pasakit. Maraming tao, gagawin halos lahat. Mawala lang ang kalungkutan at makaiwas sa pagluha. Amen? Gagawin ang lahat. Kaya para sa maraming tao, ang kanilang motto ay, blessed are those who love their way through life. O mapalad ang mga taong tumatawa habang sila'y nabubuhay. Hindi po ibig sabihin nito, yung mga tao nga ba nagtawa ng tawa? O mapalad yung mga tao nga sa mental? Hindi po yun. Ibig sabihin po nito, yung purong pagsasayang pamumuhay. Kaya, sinasabi po, sa Luke 6:25b, tingnan po natin ang sinabi ng Panginoong Yesus. Kahabag-habag kayong mga tumatawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Mga kapatid, sinasabi ito sa mga taong ang pamumuhay ay umiikot sa paglilibang,
pagsasaya at mga kalayawan. Nalimutan na po nila yung kawalang pag-asa na kalagayan ng taong wala kay Kristo. Pero kung tayo po ay magiging honest, magiging tapat po tayo at aaminin natin na minsan ay nararamdaman din natin ang sinabi po sa Proverbs 14:13 na maging sa pagtawa man, ang puso ay nagiging malungkot at ang wakas ng kasiyahan ay pagdadalamhati. Ngayon po, pag-aaralan po natin ang tatlong bagay sa mensaheng ito. Una, alamin po natin, ano ba yung meaning ng morning? Meron pong siyam na Greek words na nagpapahayag ng pagdadalamhati. At ang Greek word na ginamit dito ay penteo. The strongest word for morning in the Greek New Testament. At ito po ay madalas na ginagamit sa pagdadalamhati sa patay. Ano ba ang ibig sabihin ng Panginoong Yesus nang sinabi niya na dapat tayong magdalamhati? Meron po tayong tatlong areas na pag-aaralan kung saan ang beatitude na ito ay maipapamuhay. Una po, mourning due to bitter experiences in life. Yung pagdadalamhati dahil sa mapapait na karanasan sa buhay. So ang sinasabi po dito, ito po yung general sorrow o pangkalahatang kalungkutan na lahat ay dumadaan dahil sa kamatayan, mga disappointment, mga kabiguan, yung mga bagay na nais mong makamit pero hindi mo nakamit. Mga kapatid, ang luhang dumadaloy o lumalabas for normal reasons, ito po ay therapeutic o gamot. Ito ay isang paraan na ipinagkaloob ng Diyos sa atin para maibsan ang bigat na nararamdaman natin na dulot ng sakit, kabalisahan, at mga paghihirap sa buhay. Napansin niyo po ba na kapag umiyak tayo at maraming luhang lumabas sa atin, ano po napapansin niyo pagkatapos nun? Hindi po ba gumagaan yung pakiramdam natin? Naririnig po tayo. Gumiginhawa ang ating pakiramdam. Pero, minsan mga kapatid, yung iba na sa pagnanais na i-comfort ang isang nagdadalamhati, madalas mapapansin natin, sasabihin niya, pare, huwag ka nang umiyak. Talagang ganyan ang buhay. Una-una lang. Makikita po natin yung tao na nagdadalamhati, gusto nang umiyak. Makikita mo yung mukha talagang palabas na yung iyak, pero, pare, huwag ka nang umiyak. Nasa mabuting kalagayan na sinabi. Talagang palabas na, pero, please, pare. Mga kapatid, mali po yun. Makakasama sa kanya yon. Dahil ang pagluha, ito po ay bahagi ng proseso na ibinigay ng Diyos upang hayaang lumabas yung bigat na nararamdaman natin dahil sa pagdadalamhati. Nang sa gayon, magsimula ang paggaling. Habang kinikimkim mo yan, napansin niyo po ba? Huwag mong iiyak yung bigat na nararamdaman mo. Pansinin mo, para kang ibabagsak nito sa bigat. Parang sasabog. Kaya, hindi po dapat natin pinipigil ang pagluha. Tandaan po natin yan, ha? Baka mamaya, nasa nagdadalamhati yung isa, kinakalamay mo. Huwag ka nang umiyak, please. Pare, huwag ka nang umiyak. Alam mo nangyari, biglang inatake. Kasi gusto niya nang umiyak, pinipigil mo.
Makakasama po yun. Bayaan mo, let it flow. Bayaan nyo lang. Katulad po yan ng may isa kong kinaunsilan talagang sobra. Hindi niya in-specify kung ano yung bigat, pero naramdaman ko yung bigat. Dahil yung iyak niya, wail. Nag-weep talaga siya. Grabe. Alam niyo po, hindi ko siya makausap dahil talagang ang iyak niya sobra. Lalaki po ito, ha? Hindi niya in-specify kung ano yung kasalanan niya. Pero ang bigat ng sinabi niya. Nahihiya man siya sabihin, pero nakita ko din yung bigat. Alam niyo, sabi ko, sige kapatid, luhod tayo. Umiyak ka ng umiyak. Pagkatapos mong umiyak, kakausapin kita at mananalangin tayo. Alam niyo po, pagkatapos yung umiyak, ang tagal din siyang umiyak. Pagkatapos nun, nagbago po yung mukha niya. Grabe. Nakita mo, composed na siya. Pag nagsalita siya, may intindihan mo na yung problema niya talaga na, bagamat hindi niya sinabi. Pero, nandun po, yung maganda na yung aura ng mukha niya. Kasi po, gamot po ito eh. Kaya, huwag po natin pipigilin. Ang benepisyo po ng kalungkutan sa ating buhay. Sa mga panahon ng matinding kalungkutan, mga kapatid, at sa paglakad sa bingit ng kamatayan, si Kristo ay mas nagiging tunay. Mas nadarama at mas minamahal ng higit kaysa nung una. Nakita niyo po yung benepisyo niya. Alam niyo po, siya at siya lang ang makapagbibigay ng comfort sa ating sa mga panahon ng kalungkutan at pagdadalamhati. Di ba sabi ng invitation ni Jesus Christ? Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Matthew 11:28. Lumapit kayo sa akin. Kayong mga nabibigatan, mga napapagod, napapagal. Lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pansinin po natin, there is no difference between the comfort of the beatitude and yung makikita po natin dito, wala pong pagkakaiba. Yung sinasabi niya, come to me all you who are weary and burdened. Yung sinasabi ng beatitude, yung morning, wala pong pagkakaiba sa heavy laden. At yung sinasabing comfort, wala pong pagkakaiba sa rest. Kaya siya at siya lang ang makapagbibigay sa atin ng comfort. Ang Panginoong Jesus lang po. Pero, hindi po ito yung morning na sinasabi ng beatitude na ito. Hindi po ito ang tinutukoy na pagdadalamhati ng Panginoong Jesus. Ang pangalawa po, mourning over the sad circumstances in the world. Ito po yung pagdadalamhati dahil sa malungkot na mga nangyayari sa mundo. Yung mga kahirapan, kawalan ng trabaho, gera, kung saan maraming inosente ang nadadamay, sakit, paglaganap ng pornography, paglaganap ng malalaswang palabas sa internet, paglilegalize ng abortion, paglilegalize ng same-sex marriage. Ayun, no? Just married. Sila pare, nagpakasal. Pagtaas ng crime rate, pagtaas ng mga rape cases. Hindi po ba dapat magdalamhati tayo katulad ng pagdadalamhati ni Kristo sa mga tao? Lubog na sila. Blinded sila ng kasalanan. At mapapahamak po sila. Kahit nandun po yung dapat pagdadalamhati natin, mga Kristiyano. Mapapahamak po sila. Mga kapatid, bagamat hindi tayo umaayon sa sistema ng mundo, ginagawa natin ito indirectly. Kapag tayo po ay tumatawa sa mga
immoral jokes, mga double meaning na jokes, kahit hindi mo pa uliting sabihin ito, kapatid. Kapag nililibang ka ng kasalanan, bagamat hindi tayo sumasali dito, pero tumatawa tayo sa mga usapan, bagamat hindi mo inuulit yung mga sinasabi nila, mga kapatid, kapag ganun ang ginawa natin, tayo ay nagagalak. Nasa halip na tayo ay nagdadalamhati. Marami tayo, Kristiyano, makikita ganyan. Nakakumpol sa mga hindi Kristiyano, makikita mo ang usapan nila, makikita mo yung mga double meaning na usapan nila, mga pagbibirong di nararapat na sinasabi ng Biblia. Bagamat hindi sila nagsasalita, hindi nila inuulit, pero nakikita mo yung pagtawa nila. Bagamat importante rin itong uri ng kalungkutan na ito, mga kapatid. Pero hindi ito yung pinakapagdadalamhati na sinasabi ng Panginoong Yesus. Ang pangatlo po, mourn for sin. Ito na po ang sinasabi ng Panginoong Yesus. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Nang sinabi ng Panginoong Yesus sa pangalawang beatitude na blessed are those who mourn, o mapalad ang mga nagdadalamhati, ang sinasabi niya rito, yung pagdadalamhati natin tungkol sa ating kasalanan. Ang beatitude na ito, mga kapatid, ay may kaugnayan sa unang beatitude na tinalakay ng ating pastor, na si Pastor Uno. Tinalakay niya po yung blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. To be poor in spirit is to be spiritually bankrupt. At ang kalagayang ito, ang magtutulak sa pagdadalamhati o sa matinding kalungkutan. Isang kalungkutan magdadala sa atin sa tunay na relasyon, yung tamang relasyon sa ating Diyos. Isang kalungkutan na magdadala sa atin sa tunay na pagsisisi, yung godly sorrow po. Mga kapatid, dapat kilalanin natin na tayo ay spiritually bankrupt. Meaning, walang-wala tayo spiritually. Tanggalin na po natin yung mga fried chicken dahil spiritually bankrupt po tayo. Tanggalin po natin yung mga pagmamataas natin. Tanggalin po natin lahat. Kilalanin natin to. Yung spiritual poverty natin. Ito po yung mensahe ng Panginoong Yesus. Yung pagdadalamhati sa ating mga kasalanan. Maging sensitibo po tayo. Kilalanin natin na meron tayong malaking pangangailangan sa ating buhay. Isang pangangailangan na dahil sa ating kasalanan. Kaya dapat nating maunawaan na may malalim tayong pangangailangan sa Diyos. Amen? We are nothing without Jesus, mga kapatid. Dapat nating kilalanin na tayo ay makasalanan, likas na makasalanan, at walang kakayahang iligtas ang ating mga sarili. Yun po ang katotohanan nun. We should mourn. Kaya ang pagdadalamhati ay likas na lumalabas dahil sa ating kahirapang espiritual. Pero hindi ganun ang laging nangyayari. Dahil marami ang itinatanggi ang kanilang kahinaan. They deny their weakness. Marami ang nakakaalam na sila ay mali. Ngunit nagkukunwaring sila ay tama. Sa halip na kilalanin nila ang malaking pangangailangan nila sa kanilang espiritual na kalagayan, itinatanggi nila na sila ay may pangangailangan. Nagkukunwari silang ipakita sa panlabas na sila ay okay spiritually, pero sa panloob ay hindi. Kaya't sabi ng Panginoong Yesus, sabi niya, Isaiah was right when he prophesied about you, hypocrites. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Mark 7:6. Sabi niya, tama nga ang sinabi ni Isaiah tungkol sa inyo, mga mapagpakunwari.
Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. God sees our hearts. So hindi po natin mapaglalalangan ng Panginoon. Ang tunay na mapalad, sabi ng Panginoong Yesus, ay nagsisimula sa malalim na kalungkutan na tinatawanan ng sanlibutan. Mga kapatid, ikaw at ako ay dapat na nalulungkot dahil sa ating pagiging likas na makasalanan. Kapag ginawa natin iyon, ginagaya natin yung ginawa ni Apostol Pablo. Nang sinabi niya, yung pakikipagbuno niya sa kasalanan, nahihirapan siya. At umiiyak siyang isinulat ang Romans 7:24. Ang sabi, anong saklap ng aking kalagayan? Sino kaya ang magliligtas sa akin sa kalagayan ito na nagpapahamak sa akin? Si Apostol Pablo po umaamin, no? Anong saklap ng aking kalagayan? Sino kaya ang magliligtas sa akin sa kalagayan ito na nagpapahamak sa akin? Mga kapatid, sa kanyang kaawa-awang kalagayan, inaamin niya na hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Amen? Tayo rin po, maging gano'n ang attitude natin. Mga kapatid, over 250 years ago, kamakailan lang, si David Brainerd, isang misyonaryo sa mga American Indians, ay nagsulat sa kanyang journal ng ganito. Sabi niya, in my morning devotions, my soul was exceedingly melted, and I bitterly mourned over my exceeding sinfulness and vileness. Sabi po, sa pagdi-devotion ko tuwing umaga, ang aking kaluluwa ay sobrang natutunaw. At ako'y labis na nagdadalamhati dahil sa aking pagiging sobrang makasalanan at pagiging sobrang masama. Nakita niyo po yung mga ginamit niyang term. Yung ginamit niyang pananalita. Mga kapatid, sa panahon ngayon, palagay ko, hindi natin gagamitin ang mga katagang ginamit ni David Brainerd para i-describe ang kalagayan ng ating kalagayan spiritual. Matuto po tayong magpakumbaba, aminin ang mga kasalanan, mga kahinaan. Yan po ang message ng Panginoon. To mourn for our sin. Ang classic example po nito yung prodigal son. Sino nakakalam ng prodigal son? Amen. Amen? Isa-summarize ko lang po, ano po. Ito pong anak na ito, kinuha niya yung kanyang mana sa kanyang ama. At pagkakuha niya, iniwan niya po yung tahanan ng kanyang ama at nilustay niya yung mana niya sa mga walang kapararakan. Ginastos niya po yung pera sa mga bisyo. So dumating po yung taggutom sa lugar na yon, naubos po yung kanyang pera. Alam niyo, naghirap siya. At halos mamatay siya sa gutom. Ang kinakain niya na po, halos yung kinakain ng baboy. Pero sabi sa verse 17, he came to himself. Yun napag-isip-isip niya. Tayo dapat napag-isip-isip. Napag-isip-isip niya ang kasalanan na gawa niya at siya'y bumalik sa kanyang ama kung saan siya'y nakatagpo ng pag-ibig at awa. Sabi nga po, mapalad ang nakakaalam na sila ay may pagkakasala at may sapat na pag-iisip upang aminin ito at pagsisihan. Ang problema po kasi, naiisip natin
Pero, naiisip lang. Hanggang dun lang humihinto. Dapat po, maisip natin, magsisi tayo. Magdalamhati tayo. Wala tayong magagawa. Ang kasalanan po, grabe ang power niyan. Do not take that for granted. Kaya huwag yung babasta-basta yun ang kasalanan. Kapag ang isang tao ay nagsisisi, sila ay seryoso na baguhin ang kanilang ginagawa. Amen? Sabi, repentance literally means to change one's mind and is often accompanied with tears. Ito po yung pagbabago na madalas ay may kasamang pagluha. Katulad po ito ng sinabi sa Matthew 26, verse 75. Naalala ni Pedro ang sinabi ni Jesus, bago tumilaw ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. Lumabas siya at tumangis ng buong kapaitan. Nakita niyo po yung kasalanan niya nung dininay niya. Nung dininay niya ng 3 beses ang Panginoong Jesus, tignan niyo po yung ginawa niya. Ayun siya, oh. Nakikita niyo ba yan? Tumatangis. Nakatakip yung mukha niya. Ito po, ang ibig sabihin ni Apostol Pablo nang isulat niya ang 2 Corinthians 7:10, yung godly sorrow. Sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. Katulad po ng sinasabi, nadadalhin ka ng kasalanan ng mas malayo kaysa sa nais mong puntahan. At pagbabayaran mo ang kasalanan ng mas higit sa bayad na nais mo. Kapag minahal mo ang kasalanan, humahantong saan? Sa kamatayan. Yan po ang mensahe sa Blessed Are Those Who Mourn. Maging sensitibo tayo. Huwag natin itong basta-bastahin. Katulad po ng sinabi, yung sinulat ni Haring David, nang natapunan na siya ng sobrang pagdadalamhati, sobrang kalungkutan, dahil sa kasalanan sa kanyang buhay. Tignan po natin sa Psalm 51 verse 1. Sabi niya, ako'y kaawaan, O mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at patawarin mong aking kasalanan. Sabi niya, ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat nung na-realize niya po, ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Mga kapatid, sinabi po ito ni Haring David, matapos ang 1 taong pagtatago niya ng kanyang kasalanan, pagsisinungaling sa kanyang kasalanan, at hindi niya pagkilala sa kanyang kasalanan. Pero siya ngayon ay lubos na nagpapakumbaba at ibinibigay niyang lahat sa Diyos. Nakita niyo po yung realization niya. Napag-isip-isip niya po. Nagdalamhati siya. Itinago niya po yung kasalanan niya ng 1 taon. Yun, tagal. Kaya, ninakaw ang kapayapaan, ninakaw ang kagalakan sa kanya. Ang ginawa po ni David ay isang kahangahangang pagpapakita ng katotohanan katulad ng sinabi ng Panginoong Jesus. Nang sinabi niyang, mapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat sila'y aalipin ng Diyos. Ang problema po ni David ay kasalanan. Ang solusyon ni David
ay magsisi at magbalik loob sa Diyos. At ang resultang nakuha ni David ay kagalakan. Ganun din po ang ating makakamit kapag ginawa po natin yung ginawa ni Haring David. Paano ba magiging tunay ang pagdadalamhati ng isang tao? Paano nga ba? I-recognize po natin yung mga hindrances. Kilalanin natin yung mga hadlang at tanggalin natin ito. Ano ba itong mga hadlang sa tunay na pagdadalamhati? Grabe yung hadlang, oh. Taas. Una, pag-ibig sa kasalanan. Kahit na umiyak ka, kahit na maglupasay ka, kahit na anong gawin mo, kung patuloy mong minamahal ang kasalanan, hindi po yan tunay na pagdadalamhati. Pangalawa, yabang o kapalaluan, yung pagmamataas po. Tanggalin po natin yan. Dapat malaman natin yung pagiging spiritually poor, spiritually bankrupt natin. Yun ang lagi natin yung unang beatitude. We are spiritually bankrupt. Walang-wala spiritually. Pangatlo po, sobrang pagsasaya. Ito yung mga mahilig sa parties, good time, sa mga laging nagbibibiro, laging puro pagsasaya ang inaatupag. So, i-recognize po natin yan. Yung mga hadlang para maging tunay ang ating pagdadalamhati. Ngayon, paano ba tatanggalin yung mga hadlang na ito? Una po, yan, karating. Tingnan po, tumingin sa krus. Ito ay lugar kung saan ay naghirap ng sobra, naghirap ng lubos ang ating Panginoong Yesus dahil sa ating kasalanan. At ito po ay nagdulot sa atin ng kaligtasan. So lagi po natin titignan yan, mga kapatid. Ang tao ay may kakayahan na hindi pansinin ang mga bagay na alam niyang mali o binabaliwala niya yung mga bagay na alam niyang mali. Meaning, marami sa atin ay magaling magtago ng kasalanan. Pero, may hindi magandang ibubunga ang ganitong pag-uugali. Pag ito po nagpatuloy, yung pagtatago natin ng kasalanan, ang magiging katulad natin, magkakaroon po tayo ng pusong bato. Ang dami nakarelate, oh. Amen? Once na nagtago ka ng kasalanan, kapatid, magkakaroon ka ng pusong bato. Dangerous po yun para sa mga Kristiyano. Kasi mga kapatid, pag nagkaroon ka rin ng pusong bato, hindi mo na mararamdaman yung mga paghihirap na dinanas ni Kristo para sa iyo. You keep on sinning and sinning and sinning until makarating ka sa dulot ng kasalanan. Kaya magtataka ka, Kristiyano yun na. Bakit ganun yun? Ganun yung nangyari, ganito, ganyan. Mga kapatid, madaling sabihin Kristiyano. Pero, namumuhay ba tayo bilang Kristiyano? Huwag nating mahalin ang kasalanan, mga kapatid. Alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Meaning, hindi kumakaladkad ng kasalanan, hindi kumakari ng kasalanan. 1 John 5:18 po yan. We know that anyone born of God does not continue to sin. Amen. The one who was born of God keeps him safe, and the evil one cannot harm him. Hindi raw nagpapatuloy ang mga anak ng Diyos sa pagkakasala dahil iniingatan sila ni Yesu Kristo. At hindi kayo maaaring galawin ng dyablo. Kita nyo? Pansinin nyo, bago gumalaw, sample si Job. Bago galawin niya si Job, anong ginawa ng dyablo? Nagpaalam.
Napansin nyo? Inalaw eh. Ano, gaganitin ko yung lingkod mo, ganyan-ganyan. Hindi ka pwedeng galawin, kapatid. Pag hindi ka nagpapatuloy sa pagkakasala, inaalaw ng Panginoon yan. Ibig sabihin, talagang meron kang kay Satanas. Hindi ka niya basta-basta kayang galawin. Nakita niyo po yung assurance natin? Kaya, mga kapatid, huwag po nating mahalin. Ang mensahe po talaga ngayon ng beatitude na ito, yung kasalanan. Maging sensitibo po tayo. Sa panahon kasi ngayon, parang yung mga maliliit na kasalanan, ganun-ganun na lang. Kasi we classify sin eh. White lies lang yun. May mga may mga color pa pagdating sa kasalanan eh. Simple lang yan. Justified yan. Nagsinungaling ka for good reason. Mga kapatid, hindi ganun ang Panginoon. Dapat, magiging sensitive tayo kasi pag hindi natin practice ito, wala tayong aabutin. Ibig sabihin, lagi tayo magiging bagsak. Kasi, yung mga maliliit na kasalanan, pag napapractice natin na ma-overcome yan, by the time na dumating yung malalaking kasalanan, kita niyo po, makaka-withstand kayo. Magiging victorious kayo. Bakit? Nagsimula kayo sa maliit eh. Kasi ang problema, we take for granted yung mga maliliit na kasalanan. Wala yan. When you keep ignoring that small sin, wala kayo, hindi kayo magiging victorious mga kapatid. Dahil doon magsisimula ang pagiging victorious life ng isang Kristiyano. So, pangalawa po, manalangin tayo. Importante po ito. Manalangin tayo na magkaroon tayo ng pusong nagsisisi. Kakaunterin ngayon natin yung pusong bato. Manalangin tayo na magkaroon ng pusong nagsisisi. Ipagtapat natin ang ating mga kasalanan at ihingi natin ito ng tawad sa Diyos. Huwag po nating ipunin. Ito pala yung kasalanan ko. Lord, next Sunday na lang bago ko humarap sa worship. Magre-repent ako. Pero Lord, kasi gusto ko itong kasalanan na to. Lunes hanggang Sabado, pwede ba Lord? Gagawin ko muna to. Sabi niyo naman, if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us our sins. So, Panginoon, Sunday na lang ako magpo-confess before our worship service. Tingin nyo, hindi alam ng Diyos ang motibo nyo? Alam po ng Panginoon yun, mga kapatid. Ang kailangan natin maging sensitibo tayo. We have to mourn when we sin against God. Pag yan po, ang ating naging ugali, pansinin niyo po, hindi titigas yung puso mo. Isang benefit yan. Pag marunong tayong magdalamhati, pag nakagagawa tayo ng kasalanan, benefit po niyan, hindi po tayo magkakaroon ng matigas na puso. Nakita niyo po yan. Mga kapatid, ang mundo ay namumuhay sa kasalanan. At walang nalalaman tungkol sa kasayahang nagmumula sa kalungkutan. Nanakawin sa iyo ng kasalanan ang bawat mabuting bagay na inilaan ng Diyos sa iyong buhay. Take note. Nanakawin sa iyo ng kasalanan ang bawat mabuting bagay na inilaan ng Diyos sa iyong buhay. Tandaan po natin na itinataas ng Diyos ang mga taong nagdadalamhati sa kasalanan. Tinatanggal ng Diyos ang ulap na nagpapadilim sa ating mga puso at buhay. Siya'y nagbibigay ng kapayapaan. Isang tunay na kapayapaan na hindi nawawala anuman ang mga pangyayari sa buhay. Amen? Nakita niyo po yun? Hindi ka mapapagabag. Sa mga panahon ngayon, yan po ang kailangan natin. Ang hirap ng buhay. Ang daming problema. Sali-salimuot ang mga paghihirap. Ang kailangan natin mga Kristiyano yung kapayapaan na nagmumula
nagmumula sa Panginoong Jesus. Yung kapayapaang hindi may paliwanag ng tao. You see? Bakit sinabing hindi may paliwanag? Sabi ng Biblia, yung kapayapaan ng Panginoong Jesus, yan yung hindi may paliwanag. Bakit? Dahil sa kapayapaan yan, ang dami nakapaloob. Nakapaloob dyan isa kagalakan. Kasiyahan na tunay. Kaya nga sabi, kaya tingnan nyo nung sinabing do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition with thanksgiving, present yourself to God. Ibig sabihin yung mga request nyo, kung ipipresent nyo sa Panginoon, hindi naman karaka-karaka sinasagot. Amen. Maghihintay. Yung sinabing, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Dahil habang hinihintay nyo ang pagsagot ng Diyos sa mga request nyo, andun ang kagalakan, andun ang kapayapaan. I-guard na yan. Kaya, keep on praying. Nakita niyo yun? Kaya, habang naghihintay ka, makikita mo parang walang problema itong taong to. Andun yung pangako ng Diyos yung kapayapaan hindi maipaliwanag. Amen? Kaya pag yun ang nakuha natin, mga kapatid, regardless of circumstances, happy or sad circumstances, happy pa rin tayo. Bakit? Nandun yung kapayapaan, andun yung comfort ng Panginoong Jesus. Amen. Ang kapayapaan ng Diyos ay nagdudulot ng kasiyahan sa ating mga puso. Kaya ang tao nagdadalamhati sa kanyang sarili, humahanap sa Diyos, ay nakasusumpong ng totoo, tunay na kasiyahan. Amen, Lord. Mga kapatid, ipinangako ng Panginoon na siya ay magpapatawad. Amen? 1 John 1:9. Pero mga kapatid, hindi ngayon magagawa kung hindi ka hihingi ng kapatawaran na nagmumula sa iyong puso. Take note, nagmumula sa iyong puso. Madaling mag-confess, madali. Pero, sabi, nagmumula sa iyong puso. God sees our hearts, mga kapatid. Wala pong nalilihin sa Diyos. Tatandaan natin lagi yan. Whenever we confess our sins, whenever we repent, kahit may plea yung sasabihin mo, huwag ka nang magsalita ng mahaba. Alam na ng Diyos bago mo pa sabihin Huwag mo nang paikutin. Ang audience mo, Diyos. Alam niya na yan. Your Father knows what you need before you ask Him. Sabi sa Mateo. So therefore, hindi mo na kailangan magpaikot-ikot pa, magpaligoy-ligoy pa. Kung magko-confess ka ng kasalanan mo, kung nakagawa ka ng ganito, direct to the point, Lord, gumawa po ako, nakapagmura po ako kanina. Patawarin niyo po ako, I'm sorry for my sin. That simple prayer could mean a lot when it comes from the heart. Amen? Yun. Hindi natin kailangan pakahabaan. Ang gusto niya lang galing sa puso na pagre-repent. Sabi, true repentance is a total change of heart and lifestyle. It means, when we repent, we have to prove it by our deeds. Ibig sabihin, kung nagsisisi ka sa kasalanan mo, kapatid, patunayan mo sa iyong mga gawa na ikaw ay nagsisisi na nga. Amen? Amen. Kaya, sabi, if we do not mourn or cry here, we will cry in hell. If we mourn or cry here, we will never cry in heaven. Glory to God. Amen. Blessed are the repentant. Magandang umaga po. Glory to God.